Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise. For the beauty of each hour of the day and of the night, hill and vale and tree and flower, sun and moon and stars of light. Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise. For thyself best gift divine, to the world so freely give. For that great, great love of thine, peace on earth and joy in heaven. Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise. Isang mabiyaya at magandang umaga po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Isang pagpapala sa ating lahat ang tayo po ay magising ng napakagandang umaga na may kasiglahan ng ating lupang katawan. Welcome po kayo sa aming online prayer covenant ng St. Paul United Methodist Church, Tondo. At sana po sa ating patuloy na pagsubaybay o pakikinig ng salita ng ating Panginoon, no, inaasahan ko po na palalim ng palalim ang ating pagkakilala sa ating Panginoon at maging pagpapala sa atin ang araw-araw na tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. So tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa napakagandang umagang ito na kami ay iyong iminulat ang aming mga mata na may taglay na kalakasan, kasiglahan ng ating lumang katawan. Hayaan niyo, Panginoon, ang umagang ito ay maibigay namin sa inyo at hinihiling ko po na samahan mo kami sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. At sa amin pong magiging gawain sa maghapong ito, kayo po ang aming inaasahan na siyang mangunguna at magbibigay sa amin ng kaalaman, katatagan para, Panginoon, makita ang iyong mga salita sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami na maging matatag at sa amin pong ginagawang pag-aaral, dakilang Diyos, tumimo ito sa aming mga puso at higit sa lahat, ito po ay aming maibahagi. Maibahagi namin ang kabutihan na patuloy na ginagawa mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong paksa o magbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 107, talatang 1 hanggang 3 at 17 hanggang 22. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, sabayan niyo po akong basahin, no? Ang mga talatang ito sa Awit 107, talatang 1 hanggang 3 at tatalon po tayo sa 17 hanggang 22. Ganito po ang ating mababasa. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng naligtas, tinubos ni Yahweh. Bayaang magpuri, mga tinulungan upang sa problema sila ay magwagi. Sa sariling bayan, sila ay tinipot pinagsama-sama. Silang at kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Sa talatang 17 hanggang 22. May nangagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay.
dahil sa pagsuway, ang dinanas nila ay mga kahirapan. Anumang pagkain na makita nila ay di na magustuhan, ano pat saan nyo di na magluluwat ang kanilang buhay. Sa ganoong bagay sila ay tumawag kay Yahweh, tinulungan sila at sa kahirapan sila ay tinubos. Sa salita lamang na kanyang pahatid sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Kaya't dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Dapat ding dumulog na dala ang handog ng pasasalamat. Lahat ng ginawa niya ay ibalita, umawit sa galak. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Dito po sa mga talatang ating binasa, ito po ay awit ng pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. So dalawang bagay po ang ating makikita o matututunan sa mga talatang ating binasa. Sa unang bahagi ng kabanatang 107, yun pong talatang 1 hanggang 3. Anong sabi diyan? Give thanks to the Lord for He is good. Laging magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. At ang pangalawang bahagi naman, mula 17 hanggang 22, what God wants from us. Ano po ba yung nais ng Panginoon na gawin natin para sa Kanya? So alam ko po na tayong lahat ay nakaranas na ng kabutihan at ng katapatan ng Diyos. Paano po ba tayo tumutugon sa kabutihan ng Diyos? Kung naging tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa atin o sa mga taong sa kanya'y kumikilala, paano po natin inihahayag ang pasasalamat sa ating Panginoon? Isa po sa nais ng Panginoon na gawin natin ay bigyan po natin ang pagpapahalaga, ang dakilang regalo o ang magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. At ito po ay ating ihayag. Sabi nga po, recognize God's good gift and tell the story. So tayo po, matapos nating maranasan ang kabutihan ng Diyos, inaasahan din po naman ng Diyos sa kanyang mga anak, sa mga mananampalataya, na ito ay ikuwento. Ihayag din po ito sa mga taong hindi pa naaabot ng salita ng ating Panginoon. Binibigyan natin siya ng kapurihan at ihayag natin ang kanyang kadakilaan. Alalahanin natin na ang Diyos ang unang umibig sa atin. Na kahit na hindi karapat-dapat tayong mahalin ng ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan, siya po ang gumawa ng paraan upang mapanumbalik ang naputol na relasyon natin sa Kanya. Nang ibinigay ng Diyos ang Kanyang kaisa-isahang anak, nagbata ng hirap na matay para lamang tayo ay maligtas o mabigyan ng kaligtasan. Ito ang pinakadakilang regalong inihandog niya sa atin na dapat nating alalahanin habang tayo'y nabubuhay. Hangarin po natin na ang lahat, hangarin natin na mabigyan ang Diyos ng kapurihan. Hindi po tayo, ang sarili natin, ang mabigyan ng karangalan o kapurihan, kundi ang ating Diyos, ang ating itaas. Dahil ito po ang nais ng Panginoon na dumating ang panahon na ang lahat ng mga bansa ay aawit at magpupuri sa ating Panginoon. Tayo po ang inaasahan ng Panginoon na magpatuloy o ipagpatuloy ang kanyang sinimulang gawain, na makilala siya ng buong sangkatauhan at sabay-sabay tayong magpupuri at dadakilain ng ating Panginoon. So, pangalawa, magkaroon tayo ng lakas ng loob na yun pong ating mga nararanasan bilang mananampalataya o bilang mga anak ng Diyos. Nakakaranas po tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Nakakaranas tayo ng
joy, kagalakan, no? Kagalakan habang ginagawa natin ang paglilingkod. Na ito po sana, no, ay maging ugali, no? Ugaliin po natin na lahat ng ating nararanasang kabutihang ginagawa ng Diyos, ito po ay ating inihahayag upang ang ibang tao na makakasalumuhan natin, lalong-lalo sila na bago lang nakakakilala sa ating Panginoon, sila po ay matuto rin na maglaan ng oras, maglaan ng panahon para sa gawain ng ating Panginoon. No, matuto po nating bilangin ang mga pagpapala't biyayang tinanggap natin sa Panginoon. Sapagkat kung yan po ang ating nakikita, alam ko po na wala pong dahilan na hindi ka lumapit sa Panginoon, magpuri at magpasalamat. No, tingnan niyo po, kung bibilangin niyo ang mga pagpapala, biyaya na tinanggap natin sa ating Panginoon, sa atin po na lang buhay. Mula po nang tayo isinilang, napakarami ng biyaya ang tinanggap natin sa ating Panginoon. Biyaya ng buhay, biyaya ng kalakasan. Ibinibigay ng Panginoon yan para tayo ay makapaghanap buhay at matugunan ang pangangailangan ng ating pamilya. Yun pong pag-iingat at pangagalaga ng ating Panginoon sa araw-araw. Yun pong pagmulat ng ating mga mata, no, sa umaga, na meron tayong taglay na kasiglahan sa ating katawan, napakalaking biyaya na ng Panginoon. Pero sana po, nakikita natin ang lahat ng mga ito. Nais lamang ng Panginoon na ating i-recognize, no, yung kanyang kabutihan. No, minsan po kasi tayo, mas nakikita po natin yung mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin. Pero dapat tandaan natin, mas marami ang mabubuting bagay na ating nararanasan na ibinibigay ng Diyos sa atin kaysa sa mga bagay na sabi po natin na hindi maganda. Pero tandaan po natin, sabi nga kahit sa talata na ating binasa, ang sabi po dito, may nangagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay, dahil sa pagsuway ang dinanas nila ay mga kahirapan. So tandaan po natin, dumadating ang kahirapan, dumadating ang sakit ng kalooban sa atin. Pero sinasabi nga po na ang lahat ng ito ay hinahayaan ng Diyos na mangyari. Hindi po para tayo ay pahirapan o hindi para tayo ay parusahan, kundi ang mga bagay na ito ay talaga pong inihahanda ng Panginoon. Bahagi po ng buhay nating mga Kristiyano ang pagdaanan ang maraming pagsubok sa buhay. Pero sana po wag nating sisisihin ang Diyos. Pag tayo po ay nagkasakit, pag tayo ay nahirapan, sapagkat ako'y naniniwala na ang Diyos hindi po niya gusto na makita ang mga anak niya na naghihirap yung kalooban, nasasaktan, nahihirapan. Gaya din po natin bilang mga magulang. Tayo po ba ay masaya na nakikita natin na nahihirapan ang ating mga anak, na may dinaramdam ang ating mga anak? Kung pwede nga lang po, akuin na natin ang lahat ng sakit. Huwag lamang ang mga anak natin. So kung ganun po ang ating isipan, ganun ang damdamin natin, mas higit ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil ang pagbibigay niya sa atin ng kaligtasan, no, ay isa pong napakadakilang regalo ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isahang anak. No, hindi po niya deserve na siya'y pahirapan, pero dahil sa pagmamahal niya sa sanglibutan, sa sangkatauhan, no, mas ginusto niya na siya lamang ang parusahan. No, hindi na po tayo nagbata ng hirap, ang Panginoon ang nagbata ng hirap para sa atin, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So dapat alam po natin ito. Bilangin natin ang mga biyaya, no? Sabi niya, recount all the blessings that you receive from God. Kasi kung nakikita po natin ito, sabi ko nga, hindi po pwedeng hindi tayo magpasalamat sa ating Panginoon. At ang pangatlo, maging mapagpasalamat at laging manalangin. Ang panalangin ay pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Pag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, ipinapakita nating wala tayong kakayahan. Hindi tayo nananangan sa ating sariling kakayahan, sariling kalakasan, at sariling kaalaman. No? Tayo po ay kumikilala sa ating Panginoon na siya talaga ang makapangyarihan sa lahat. Na hindi po sa kamay natin, no,
nakasalalay ang ating ikatatagumpay. Ang lahat ng yan ay sa Panginoon. Kaya't alam ko po na pag tayo lumalapit sa Panginoon, ang Panginoon ay natutuwa sapagkat tinitingnan natin ang ating Panginoon na pinakamataas at ibinababa natin ang ating mga sarili. Alam natin sa sarili natin na wala tayong magagawa. Pero ang Diyos, no, magagawa niya ang lahat ng bagay. So kahit may nangyayaring hindi maganda sa buhay po natin, dapat nating itanim sa isip na mas maraming tinanggap tayong kabutihan sa Diyos. At dito po, maaring tinuturo lang sa atin ng Diyos. Meron siyang gustong ituro sa atin. Kaya dinadanas natin or pinapahintulutan niya na magdanas tayo ng maraming pagsubok sa buhay. Kaya sa atin pong mga mananampalataya, asahan na po natin yon na sa atin pong landasin, no, bilang mananampalataya, dapat tayo ay laging nakahanda. Alam po natin na darating at darating sa buhay po natin ang maraming pagsubok. No, expect that we are trouble-free. No, we are at pressure-free. No? So lahat po tayo ay makararanas ng kahirapan, problema sa buhay kahit po tayo ay mga mananampalataya dahil dito po tayo susubukin ng ating Panginoon. At mintras tayo pahirap ng pahirap, no, ang ating buhay, minsan pag tayo po ay nasasaktan dahil sa nangyayari sa ating buhay, minsan yan po ang nagiging dahilan na tayo ay sumusuko na. Bilang mananampalataya, kung talagang alam mo ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nasa sa atin at pinanghahawakan natin, talaga pong nakakaasa tayo na ito'y mangyayari pag ipinangako ng Diyos sa atin. Kaya't sa anuman pong mga problema na ating kinakaharap, harapin po natin yan ng may kagalakan. Dahil ang Panginoon ay ating kasama. Maaring iwan tayo ng ating mga mahal sa buhay. Iwan tayo ng ating mga kaibigan. No? At alalahanin po natin na ang Diyos kailanman hindi tayo iiwanan. Magtiwala ka lang at umasa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Isipin po natin na pag sinabi ng Panginoon, tapat siya sa kanyang pangako at yan po ay mangyayari. Lagi po nating aalalahanin ang pag-ibig ng Diyos, kung gaano tayo minahal ng Diyos, ang kanyang kahangahangang pagliligtas na ginawa, no, sa sangkatauhan bilang kapahayagan ng kaniyang wagas at dakilang pag-ibig. Saan man tayo pumaroon, wag po nating ikahiya, no, ang ibahagi ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang magpatotoo sa kabutihan ng Diyos na ating naranasan habang tayo ay nasa gawain ng paglilingkod. So bilang mananampalataya, no, nais din po ng Panginoon na maipakita or makita po sa buhay natin, mga mananampalataya, na tunay ngang nagbubunga ang salita ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Umawit tayo ng may galak sa pagpupuri sa ating Panginoon, dumulog na dala ang mga handog, at lagi po tayong magpasalamat at laging manalangin. Kung tayo po ay sumasamba sa Panginoon, ibigay po natin yung the best na ibibigay natin para mapapurihan ang ating Panginoon. Sabi nga, rejoice always, no? Anuman po ang ating mga nararanasan, anuman yung kalagayan natin, nais ng Panginoon na tayo ay magalak at manalangin sa ating Panginoon. Alam ko po na pagka dinevote po natin ang ating mga sarili, no? If you devote yourself to the Lord, there will be a special favor from God. To God be the glory. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat sa paalaala mo po sa amin. Tunay nga po, Panginoon, kami bilang tao, kami po ay madalas nakakalimot, madalas nagkakaroon kami ng panghihina, nawawalan kami ng pag-asa, dala ng mga nangyayari dito sa aming mga kapaligiran.
Pero tulungan mo kami, Panginoon, na maging matatag sa aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, inaasahan po namin na habang kami ay nag-aaral ng iyong mga salita, nandyan ka para baguhin ang aming buhay. Dahil alam namin, Panginoon, na sa aming paghahayag ng salita, kasama, Panginoon, tinitingnan ng mga tao na aming makakasalamuha kung tunay nga na ipinamumuhay namin ang salita na aming naririnig, na aming nababasa sa banal na kasulatan. Dakilang Diyos, tunay nga po, Panginoon, alam namin, inaamin namin sa aming mga sarili na dahil sa mga kahirapan na aming nararanasan, gusto naming sumuko. Pero dakilang Diyos, salamat sa mga salita mo na wala kaming dapat sukuan. Itanim namin sa aming mga isip, Panginoon, na kung napagtagumpayan mo ang kamatayan, bakit hindi namin mapagtagumpayan ang kahirapang ito? Kasama ka namin, Panginoon, at ang alam namin sa aming mga sarili na kami ay magtatagumpay. Dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kung kasama ka namin, Panginoon, walang magiging laban sa amin. Dakilang Diyos, tulungan mo kaming maging matatag, manaig ka sa buhay namin. Maraming nangyayari sa buhay namin, Panginoon. Maraming mga tumutuligsa. Marami kaming naririnig na mga salita na nakakasakit sa aming mga damdamin. Pero, Panginoon, tulungan mo kami na i-focus namin ang aming puso't isip sa iyo lamang na aming Panginoon. Dahil alam namin na hindi namin mararating ang finish line kung kami, Panginoon, ay magpapadala sa mga ginagawa ng dyablo sa aming paligid. Dakilang Diyos, alam po namin na nakikita mo ang laman ng aming mga puso, ang mga anak mo, Panginoon, sa mga oras na ito, na tanging ikaw lamang ang inaasahan. Dakilang Diyos, abutin mo ang aming mga pangangailangan. Kung ano man, o Panginoon, ang kanilang kahilingan, kung sila man, o Panginoon, ay nasa banig ng karamdaman, dakilang Diyos, ikaw ang aming inaasahan. Nasa mga kamay mo, Panginoon, nakasalalay ang aming katagumpayan. Kaya po, Panginoon, anuman ang aming nararanasan, tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala at umasa sa iyong kapangyarihan. Sapat na, Panginoon, yung ginawa mo sa aming mga buhay. Sapat na, o Panginoon, patotoo na ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, ay hindi po namin masukat. Na sana, Panginoon, ay lagi naming aalalahanin sa lahat ng sandali ng aming buhay na kasama ka namin dahil yun po ang pangako mo sa amin. Saan man kami pumaroon, Panginoon, kasama namin ang banal na Espiritu para kami, o Panginoon, ay gabayan sa lahat ng mga hakbangin aming gagawin. Patuloy kaming kumilos, Panginoon, at mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na magamit ang buhay naming ito para sa iyo, para, Panginoon, mabigyan ka ng kapurihan at maitaas po namin ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, sa aming mga kahinaan, palakasin mo po kami at lalo kami, Panginoon, na magsikap na mailapit ang buhay po namin sa iyo. Tanging ikaw ang Diyos na aming sasambahin, ikaw ang Diyos na aming sandigan. Kaya po, Panginoon, sa lahat ng mga lakad namin, hindi kami nawawala ng pag-asa sapagkat kasama ka namin sa lahat ng aming mga lakad. Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang na nagagawa sa iyo sa araw-araw ng aming buhay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan na mapaglabanan ang ginagawa ng kalaban at kami, o Panginoon, ay manatili na nakatayo. Manatili kaming nanghahawakan sa iyong mga salita. Manatili kami, Panginoon, na nanghahawakan sa katotohanan. At dahil kasama ka namin, ang lahat ng ito ay aming mapagtatagumpayan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming isinasamo at ipinagpapasalamat sa iyo na aming Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.